ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Simple lang naman ang panuntunan ng buhay. Kung ano ang itinanim ay siya ding aanihin. Kaya nga huwag tayong maging gahaman dahil baka singilin tayo ng ating mga kasalanan sa panahon ng anihan. Ikaw kabarangay, paano mo na ipapakita ang pagiging mabuting tao mo? Lahat tayo ipinanganak sa mundo upang mangarap. At kahit na kasing layo na mga bituin sa langit ang pangarap na nais nating maabot, ay huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa na balang araw ay makakamtan pa rin natin ito. Sapagkat kahit gaano kahirap ang landas tungo sa katuparan ng ating mga mithiin sa buhay, basta meron tayong pagsisikap at pagtsatsaga, sipag at determinasyon, ay siguradong mag-aani tayo ng tagumpay at ng pagpapala. Yan ang eksaktong karanasan na gustong ibahagi ni Alexi sa programa natin ngayong araw. Umaasa siya na marami sa mga kabarangay natin ang makapulot ng aral at inspirasyon sa kanyang kwento. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Pakinggan natin ang istorya ni Alexi sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, maganda at mapagpalang araw sa inyo at sa mga katulad kong panatiko ng programa ninyong Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alexi. Babae po ako at nasa 33 years old na. Sa kasalukuyan ay dito ako sa Manila nakatira, bandang Pandakan. Bali nagrenta ako ng isang apartment na malapit sa pinagtatrabahuan kong opisina. 10 taon ako rito at masasabi ko na kahit malayo ako sa aking pamilya na nasa Cebu ay masaya naman ako at kontento. Sinisigurado ko na lamang na umuuwi ako sa probinsya namin para makapagbakasyon kahit na wala namang espesyal na okasyon. Importante kasi yon para masulit ko pa rin ang panahon na kasama ang mga magulang ko. Buti na lang talaga at nadiskubre ko ang programa ninyong ito nang minsang buksan ng isang kaopisina namin ng radyo para mag-tune in kay Papa Dudut. Nung una'y wala akong kaideya-ideya kung tungkol saan ang Barangay Love Stories hanggang sa napakinggan ko ang kwentong inere ninyo noong araw na yon at ang masasabi ko lang ay sobra akong na-inspire at mas ginanahan sa pagtatrabaho. Hindi nagtagal, minarathon ko na ang bawat kwento na umeere sa inyong istasyon. At maging sa online, natutuwa kasi ako at naaaliw. Nakakalimutan ko ang lungkot at pagod na nararamdaman ko. At nagkakaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay. Yun din ang pinakarason kung bakit matapos ang ilang buwang pag-iisip at pagtimbang ng mga bagay-bagay ay nag-decide akong magpadala ng aking kwento sa inyong istasyon. Umaasa ako na isang araw ay maririnig ko rin ang sarili kong istorya sa radyo na sana'y katuwaan, kainisan pero kapulutan pa rin ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Magsisimula ang lahat noong 18 years old ako at nasa Cebu pa lamang. Dahil Cebuano ang salita namin doon, ay tatagalugin ko na lamang ang paglalahad ko ng aking kwento. Bali 4 kaming magkakapatid na ipinanganak sa isang mahirap
na pamilya. Yun bang nakakakain lang ng sapat, ngunit madalas kulang talaga. Masasabi ko nang dahil sa pamumuhay naming yon, ay mas nahasa ang aming pagtitiis at pagtsatsaga sa sitwasyon namin. Ngunit hindi pa rin nawala ang pagkakaroon namin ng pangarap na kasing tayog ng mga bituin sa kalangitan. Alexi, nak, kagraduate ka na pala sa high school ngayong taon, no? Opo, tay. Kailan nga ulit yon? Marso o Abril? Marso po. Pagkatapos kolehiyo na ako. Oo nga, kaso ang totoo di kami sigurado ng nanay mo kung mapag-aaral ka pa namin sa koleyo. Alam mo na, ang mahal ng matrikula doon tsaka mahirap lang buhay natin. Ganun po ba? Nakakalangkot naman po pala kung ganun. Yung iba ko po kasing kaklase hindi na magkanda ugaga sa paghahanap ng universidad na gusto nilang pasukan eh. Ikaw ba, meron ka nang napupuso ang universidad na gusto mong pasukan kung sakali? Meron na po. Ano bang kurso ang plano mong kunin? Gusto ko po yung tungkol sa mga computer. Sa bagay, usong-uso na nga ngayon yung computer na yan. Opo, tsaka in demand yung trabaho na to sa Maynila. Plano ko na dun mag-apply pag nakagraduate na ako. Talaga? Iiwan mo kami ng nanay at mga kapatid mo rito sa Cebu? Opo, pero uuwi naman po ako rito para magbakasyon tsaka makita kayo. Tsaka kahit nasa Manila na ako nagtatrabaho noon, hindi ibig sabihin ay kakalimutan ko na kayo. Imposible yun kasi mahal na mahal ko kaya kayo. Mahal ka rin namin, nak. Pero ngayong nabanggit mo yung plano mong pagtatrabaho sa Maynila, bigla tuloy hindi ko mapigilang mag-alala. Hala, si tatay talaga. Bakit naman po kayo biglang nag-alala panigurado malaki na po ako noon. Nasa 20s na ako noon. Kahit na 30 ka na o 40, hindi mo mawawala sa magulang yung mag-alala sa mga anak nila. Lalo na pag nawawalay sa kanila. Baka akala mo nasa kabilang barangay lang ang Maynila, nak. Ang layo-layo nun sa atin. Alam ko naman po yun, pero nasa Pilipinas pa rin naman po ako. Paano na lang kung nag-abroad na ako niyan? Mas malayo po yun. Ay, ewan ko sa'yo. Ngayon pa lang namimiss na kita. Tay talaga. Matagal pa po yun. Tsaka hindi pa nga sigurado kung makakapag-college ako, diba? Kasi sabi nyo lang na baka di nyo ako mapag-aral kasi mahal na yung matrikula. Oo nga. Pero napag-isip-isip ko, nakarapatan mo bilang anak na pag-aralin ng mga magulang mo para makapagtapos. Sa hirap ng buhay natin, edukasyon na lang talaga ang maipapamana namin sa inyo ng nanay nyo. Kaya nga kalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo na hindi kami sigurado kung makakapag-aral ka pa sa koleyo kasi pagsisikapan ko yan. Pero wag nyo pa rin po masyadong i-pressure ang sarili nyo kasi mahirap naman po yun. Baka magkasakit kayo. Naku, hindi ko naman po gusto mangyari yun. Nag-aaral po ako ng mabuti at gusto ko makapagtapos para sa inyo ni nanay at sa pamilya natin. Na kahit mahirap lang tayo, meron naman po tayong pangarap. Salamat, nak, ha. Sa totoo lang, minsan, di ko mapigilang panghinaan ng loob at mawalan ng pag-asa. Pero kapag nakikita ko kayo ng mga kapatid mo, lalong-lalo ka na. Mas lalo kong gustong magsumikap sa buhay para maibigay sa inyo yung mga bagay na binibigay ng isang magulang sa mga anak nila. Nabibigay nyo naman po sa amin. Minsan, nagigipit lang po talaga tayo pero naiintindihan naman namin yun ng mga kapatid ko. Wala kaming hinanakit sa inyo ni nanay kasi alam namin ginagawa niyong lahat eh. Tsaka hindi kayo katulad ng ibang mga magulang dyan na pinapabayaan yung mga anak nila. Ramdam po namin yung pagmamahal nyo kaya naman ganun din kami sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo ni nanay. Papadudot pedicab driver sa lugar namin ang aming tatay. Pero nagtatanim at nag-aani rin sila ng mga prutas at gulay ni nanay sa sakahan na hindi naman namin pagmamay-ari. Bali kinukuha lang sila ng may-ari upang magtrabaho doon sa tuwing panahon ng pagtatanim at anihan at binabayaran sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bahagi sa mga pananim. Ayos na rin yon dahil nagkakaroon kami ng sariwa at bagong ani na pagkain
na hindi na namin kailangang bilhin sa palengke. Pero kung ako ang tatanungin, base sa karanasan at sitwasyon ng aming pamilya, ay masasabi ko na hindi pa rin sapat ang kinikita ni tatay upang maitawid ang pang-araw-araw naming gastusin sa bills at pagkain. Kaya nga hindi rin napigilan ni nanay na umutang sa tindahan para mayroon kaming pansaing at pang-ulam, lalo na pag nagkakaubusan na ng supply ng pagkain sa bahay. Sa kabila ng lahat, hindi hinayaan ng mga magulang namin na panghinaan kami ng loob at malugmok, sa halip ay iginapang nila ng husto ang aming pag-aaral dahil pangarap nila kaming makapagtapos. Kaya kahit mahirap, kahit na nakakapagod, ay hindi ako nawala ng pag-asa na balang araw ay matutupad ko rin ang pangarap nila nanay at tatay para sa akin bilang panganay nila. Kaya lang kahit na anong pagsisikap mo ay meron pa ring mga tao na pakialamero at marami pa rin silang nasasabing negatibo. Isa na nga doon ang kapatid ng tatay ko, ang tiyuhin ko, at ang asawa niya na madalas pumunta sa amin para mangumusta, pero pasimple pa lang nangungumpara, Papa Dudut. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Ay, Tia! Kayo po pala yan? Ay hindi! Imahinasyon mo lang ako. Hilig niyo po talaga magbiro. Hindi biro yun, no? Mukha ba akong nagbibiro? Hindi po. Di naman pala. Saka kung ano-ano pang tinatanong mo dyan. Malamang, ako naman talaga to. The one and only ika nga. O teka, hindi mo ba ako yayayaing pumasok dyan sa bahay nyo? Paupuin mo man lang ako at alukin ng maiinom? Itong babaeng to talaga, oo. Ay, opo. Sige po, pasok po muna kayo. Maupo muna kayo dun sa may bangko tapos kukuha ko muna kayo ng tubig. Buti naman naisip mo yan. Saan ba ako uupo rito? Wala namang malambot na upuan. Oh, bakit po hindi pa kayo nakaupo? Wala ba kayong sofa? Alam mo kasi, masakit naman sa puwet kung dyan mo ako pauupuin sa bangkong kawayan, ano? Saka mamaya may surot dyan, makagat pa ako. Grabe naman po kayo sa may surot. Kahit po kawayan yung bangko namin, hindi naman po yan pinamamahayan ng kung ano-anong insekto, kaya safe na safe po kayo dyan. Tungkol naman po dun sa sinasabi niyong matigas, wala na po tayong magagawa dyan. Sensya na kasi wala po kaming sofa. Ano pa nga ba? Sige, uupo na lang ako. Ito po yung tubig. Wala bang malamig? Wala po Hindi po kami nakabili ng yelo sa tindahan. Ano ba namang klaseng bahay to, oo? Yung pagod ka na nga sa kalalakad sa labas, tirik pa ang araw, tapos pauupuin ka lang sa matigas na upuan at paiinumin ng tubig na hindi naman malamig. Bakit po ba kasi kayo naghahanap ng wala? Alam nyo naman na mahirap lang kami, di ba? Alam ko yon. Pero hindi ko lang mapigilang isipin na sobrang hirap nyo naman pala talaga, no? Buti pa sa bahay namin, may malambot kayong mauupuan pag bumisita kayo doon. Tapos, ipaghahanda ko pa kayo ng malamig na inumin. Ganun po ba? Oo, hindi ka naman kasi pumupunta doon kaya hindi mo alam. Di sana, napakita ko sa iyo ang bagong gamit ko doon, di ba? Salamat po, pero wala naman din po akong dahilan para pumunta sa inyo kung ipapakita nyo lang sa akin yung mga bagong gamit nyo. Ha? Bakit naman? Ayaw mo bang makita ang mga gamit ko? Hindi naman po sa ayaw, pero… Pero ano? Sus, kunwari ka pa na hindi naman sa ayaw. Pero ang sabihin mo, maiinggit ka lang. Kasi meron kami na mga gamit na yon na wala rito sa bahay ninyo. Sobra naman po kayo magsalita. Hindi po kami tinuruang mainggit ng mga magulang namin. Ay naku. Likas na sa tao ang mainggit. Kaya aminin mo na lang kasi. Saka mas maganda namang tignan yung nagpapakatotoo ka kesa sa nagkukunwari. Pumunta lang po ba kayo rito para sabihin yung mga bagay na yan? Kung oo makakaalis na po kayo. Grabe ka naman? Pinagtatabuyan mo na ako? Hindi ko po kayo pinagtatabuyan pero hindi ko lang po gusto yung mga sinasabi nyo. Ganyan talaga ang katotohanan. Masakit.
Madalas hindi talaga nagugustuhan ng nakakarinig. O buti pa, alis na ako. Kasi napadaan lang naman talaga ako rito para makiinom ng tubig. Kaya lang, hindi naman nawala ang uhaw ko. Kaya doon na lang ako sa bahay namin iinom. Sigurado pang malamig. Sige po, ingat kayo. Papadudot nagkataon na hindi kasama ng tiyahing ko ang tiyuhin ko na isa ring maraming sinasabi. Ewan pero palagi silang may puna sa buhay at pamumuhay namin. Nakala mo'y kung sinong perpekto at pinagpala sa lahat. Nung una'y akala ko'y normal lamang yon dahil kung tutuusin ay tama naman ang mga sinasabi nila tungkol sa amin. Na mahirap kami kumpara sa kanila pero habang tumatagal, nagiging exaggerated na sila sa kanilang mga komento. Gusto kong linawin na nung unay wala akong hinanakit sa kanila dahil kamag-anak pa rin namin sila. Kaso minsan ay hindi ko maiwasang sumama ang aking kalooban. Lalo na kung pakiramdam ko ay harap-harapan nila kaming minamaliit at iniinsulto. Lalo na ang mga magulang namin. Katwiran nila ay prangka lang daw sila. Lalo na yung tiya kong yon, akala mo'y kung sino kung makapang mata. Tapos ay gagatungan pa ng tiyo ko. Nang masakit daw talaga ang katotohanan. Pero sa lahat ng mga sinabi nila sa amin, ay wala kaming nakuhang inspirasyon at motibasyon. Sa halip ay pagkadismaya, panghihina ng aming loob, pagbaba ng kumpiyansa namin sa sarili at puro lamang kalungkutan ng dulot ng kanilang presensya sa aming buhay. Papadudot kung ilalarawan ko ang tiyahing ko na asawa ng aking tiyo. Masasabi ko na isa siyang tipikal na housewife. Pagtitindahan ang pinagkakaabalahan niya pero marami pa rin siyang oras na pumunta sa bahay namin para makipagkwentuhan sa nanay ko. Tapos ay palagi yung nagtatapos sa pamumuna niya at pagkukumpara ng buhay nila. Kung tutuusin ay nakakaangat kasi sila sa amin dahil dalawa lamang ang mga anak nila at merong trabaho ang kanyang asawa na regular nilang pinagukunan ng kita. Bukod doon ay malakas din ang tindahan nila. Ang tiyo ko naman na asawa ng tiyahing ko ay nakatatandang kapatid ng tatay ko ay nagtatrabaho bilang construction worker. Kung ilalarawan ko naman siya, masasabi ko na may pagkamayabang ang tabas ng kanyang mukha at tono ng pananalita niya. May kahanginan din lahat ng mga sinasabi niya, lalo na pagtungkol na sa kanilang sarili at pamilya nila ng tiyahing ko. Pero may isang beses na hindi ko talaga nagustuhan ang mga sinasabi niya sa aking tatay noong naabutan ko silang nagkwekwentuhan sa bahay namin. Ilang taon na nga ulit si misis mo, tol? Mga 38 na. Bata pa pala, no? Wala pa kasing 40. Bakit mo ba kasi natanong? Wala lang naman. Alam mo kasi, tol, may nakilala ako dun sa pinagtatrabahuan namin ngayon. Babae, maganda hubog ng katawan kahit may edad na. 38 ka mo si misis mo, no? Iyon, 45 na. Pero katawan pa rin ang dalaga kahit na may 2 anak na. Ikaw talaga? Bakit napapansin mo pa yun? May asawa ka na. Siyempre, mapapansin ko yun kasi may mata ako. Kasasabi ko lang na may asawa ka na, di ba? Oo, pero di naman ako eh. Ikaw. Anong ako? Damay mo pa ako dyan. Para sa kaalaman mo, tapat ako sa misis ko, no? Di ko siya magagawang ipagpalit sa kung sino mang babae dyan. Hindi ko naman sinabing ipagpalit mo. Siyempre, lagot ka pa rin kasi kasal kayo. Ang akin lang naman, di naman masamang tumikim ng ibang putahe paminsan-minsan. Ano pong sinabi ninyo? Ha? Tama po ba yung narinig ko? Gusto niyo mambabae si tatay? Yun ba ang sinabi ko? Yun po kasi ang intindi ko. Alexi, nak. Kumalma ka nga muna. Mukhang mahirap namang gawin yun, tay. Makinig ka sa tatay mo.
Sige ka, ang bata-bata mo pa, kukulubot na agad yung mukha mo pag di ka pa kumalma. Ewan ko po sa inyo kung ano-anong sinasabi niyo kay tatay. Tapos tinuturuan niyo pa siyang gumawa ng masama kay nanay. Para kayong ewan eh. Hindi naman ako susunod sa gustong mangyari ng tiyo mo, nak. Mahal ko ang nanay mo. Mahal ko kayo. Ewan ko ba dyan sa tiyo mo kung anong naiisip? Sus! Kaya walang kasusta-sustansya yung buhay mo eh. Masyado kang loyal sa asawa mo. Hindi ba dapat naman talaga? Nagsumpaan kami ng asawa ko na magiging tapat sa isa't isa simula nung araw na kinasal kami. At hanggang ngayon pinangangatawanan ko pa rin yun. Siguro hindi po kayo loyal sa asawa niyo, no? Ha? Loyal naman ako kay Commander. Pag nakaharap. Pero pag nakatalikod, syempre, lalaki pa rin ako, no? Alam mo na masama yan. At malaking kasalanan yan sa kasal nyo ng misis mo, kuya. Masyado ka namang biro lang yung mga sinabi ko. Wala pa akong ginagawa, no? Wala pa po pala sa lagay na yan? Oo, kaya wag kayong gumawa ng kung ano-anong kwento dyan. Mamaya makarating pa sa asawa ko yung maling balita. Nako, malilintikan kayo sa akin. Di naman po kami chismosa at hindi rin po namin ugali na makialam sa buhay ng iba. Anong ibig mong sabihin? Pakialamero ako ng buhay ng may buhay, ganun ba? Hindi ko naman narinig na yun ang sinabi ng anak ko kaya kumalma ka lang. Yang anak mo kasi sabad ng sabad sa usapan ng matatanda. Hindi ko naman kinakausap. Tapos kung ano-ano pang sinasabi tungkol sa akin. Kasasabi ko lang na kumalma ka. Baka mamaya tumaas na lang bigla yung presyon mo. Alexi, humingi ka ng tawad sa tiyo mo. Po? Bakit po ay wala naman akong ginawang masama? Mali pa rin na nagsalita ka ng ganun sa tiyo mo. Mas matanda pa rin siya sa'yo kaya dapat mo siyang irespeto. Hindi namin kayo pinalaki ng nanay mo ng mga bastos. Kaya ano pang hinihintay mo, nak? Sige na nga po. Pasensya na po kayo sa sinabi ko, tiyo. Hindi na po mauulit. Aba dapat lang. Naturingang nag-aaral pero walang pinagkatandaan. Buti pa yung mga pulubi, may mabubuting asal. Papa Dudut, hindi ako natuwa sa sinabi ng tiyuhin ko sa aking tatay dahil sinong matinong tao ang mag-uudyok sa kapatid mong pamilyado na gumawa ng kalokohan. Buti na lang dahil matindi ring nanindigan at tumutol ang tatay ko sa suhestyon ng tiyo ko at kahit na sinabi niyang nagbibiro lamang siya ay nakaka-offend pa rin. Sobra akong dismayado sa kanya dahil hindi ngayon gawain ang mabuti at matinong tao. Saka nagre-reflect yon sa pagkatao niya bilang pamilyado at may asawa na rin. Sa huli sinabi ni tatay na pagpasensyahan ko na lang daw ang tiyuhin ko. Kasi minsan ay hindi talaga nito ginagamit ang isip pag nagsasalita siya. Kumbaga napangunahan ng kanyang bibig ang utak niya. Kaya ang resulta ay kung ano-ano na lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Naniniwala ako doon kasi saksi ako sa magkatandem na ugali nila ng asawa niya. Lalo na sa pag-uusig nila sa aming pamilya. Hindi ko lang lubos maisip na sarili nilang kadugo pero ganon lang nila kong hamakin. Akala ko pa naman ang pamilya ay nagtutulungan pero mukhang hindi yon applicable sa lahat. Lalo na kung may kamag-anak kayong katulad ng tiyo at tiya ko. Sa kabila ng lahat ay laging sinasabi ng tatay namin na hanggat may kakayahan kaming magpatawad at umunawa ay gawin lang namin ng gawin. Mahirap kasing magtanim ng galit at hinanakit sa mga tao lalo na kung araw-araw namin silang nakakasama. Madalas ding sinasabi sa amin ni nanay na ang gawin na lang daw namin ay pasok na lamang sa kanang tenga, labas na lang sa kaliwa, lalo na kung hindi na maganda ang sinasabi sa amin nila tiyo at tiya. Nasa amin na lang din daw kung magpapaapekto kami. Akala ko nung una ay sanay na sina nanay at tatay sa pangahamak at patutsyada ng mga kamag-anak namin yon pero hindi pa rin pala. Kung naapektuhan kaming magkakapatid ay mas apektado pala sila. At napagtanto ko yung lahat nang minsang magkausap ulit kami ng tatay ko.
Tay, kape niyo po. Nako, pinagtimpla mo pala ako? Opo, may ginagawa kasi si nanay kaya sabi ko ako na lang magtitimpla ng kape niyo. Pwede naman ako magtimpla ng kape ko, nag-abala ka pa. Ayos lang po yun. Nagtimpla rin naman po ako ng kape ko. Salamat nak. Halika, tabihan mo ako at magkape tayo. Nakabili na ako ng pandesal, may dumaan kanina. Wow, pandesal! Tagal ko na pong di nakakain yan. Kaya nga kumain ka. Buti na lang din nakakita ko ng 20 pesos sa bulsa ng damit ko. Ayun, pinambili ko na lang ng pandesal para naman may kapares tong kape natin. Ang galing, saktong-sakto po. Kumain ka lang dyan. Opo, salamat po. Ang sarap kasi mainit-init pa tapos malambot din. Buti naman nagustuhan mo. Bakit po kayo hindi kumakain? Ha? Busog pa naman ako. Sa inyo na lang yan ng mga kapatid mo. Kumain din po kayo kahit 2 piraso. Marami naman po to eh. Ayos lang ako nak. Magkakape na lang ako. Sige po, sabi niyo eh. Ay, pasensya na kasi mahirap lang tayo ah. Kung maayos lang sana kinikita ko, mas maraming pandesal mabibili ko tapos araw-araw pa. Kaso hindi eh. Madalas kapos tayo. At kung minsan sakto lang yung kinikita ko sa pang-araw-araw natin. Huwag na po kayo humingi ng pasensya kasi nakikita naman namin ginagawa niyong lahat para maitaguyod yung pamilya natin eh. Hindi lang po talaga madali pero marunong naman kaming magtiis kung ano lang po yung kaya niyong ibigay. Ayun na nga. Nahihiya lang ako sa inyo kasi hindi lang dapat kung ano yung kaya naming ibigay ang binibigay namin sa inyo. Dapat sobra-sobra pa doon kasi gano'n naman ang magulang. Hindi naman po kami humihingi ng sobra sa kaya niyong ibigay kaya wala pong kaso yun. Naiintindihan po namin magkakapatid na kapos tayo sa ngayon pero hindi ibig sabihin kapos na tayo palagi. Merong mga araw na okay naman pong kita nyo na nakakakain tayo ng 3 beses sa isang araw o kung minsan 4 na beses kasama merienda. Okay na po sa amin yun kasi hindi nyo naman po kami pinapabayaan eh. Para sa amin, hindi kayo nagkukulang kaya wag nyo pong masyadong pilitin na kumita ng malaki kung kapalit naman nun yung kalusugan nyo. Ayaw naman po namin magkasakit kayo. Salamat Alexi. Salamat kasi naiintindihan nyo na mga kapatid mo yung sitwasyon ng buhay natin. Salamat kasi hindi kayo humihingi ng sobra sa kaya lang naming ibigay. Wala pong anuman. Alam ko po na ginagawa nyo ni nanay ang lahat ng makakaya nyo para sa amin. Kaya nga nangangako kami, lalong-lalo na ako, nagagawin din namin ang lahat para matupad yung mga pangarap nyong makapagtapos kami ng pag-aaral. At pag nangyari yon, pag nagkaroon na kami ng maayos na trabaho, kami naman po ang babawi sa inyo. Pangako po yan, Tay. Tsaka mo na isipin yung pagbawi nyo sa amin ng nanay nyo. Kasi masaya na kami pag nakapagtapos kayo ng pag-aaral. Hindi nyo naman kami responsibilidad dahil meron na kayong sariling buhay nun. Sapat na sa amin na ginampan na namin ng maayos yung pagiging magulang sa inyong magkakapatid. Alam naman po namin na magkakaroon na kami ng sariling buhay kapag nakapagtapos na kami at nakapagtrabaho. Pero hindi ibig sabihin ikakalimutan na namin kayo. Siyempre, gusto rin po naming maranasan nyo yung mga bagay na hindi nyo naranasan kasi busy kayo sa pagtataguyod sa aming magkakapatid. Kaya kami na po ang bahala sa inyo ni nanay pagdating ng araw na yon. Papadudot, hindi ba to ang aking puso upang hindi maapektuhan ng mga sinasabi ni tatay? Ramdam ko ang labis na kalungkutan at panginginig sa kanyang boses. Kaya para bang dinudurog ang puso ko. Dinidikdik ng pinong-pino dahil mangiyak-ngiyak sa harapan ko ang tatay namin. At bilang panganay na may isip na rin ng mga panahong yon, saksi ako sa sakripisyo nila nanay, upang itaguyod ang aming pamilya. Kung may nakadagdag hirap at pasakit pa sa pagdadala nila sa aming pamilya, ay ang mga kamag-anak namin na wala nang naitutulong pero permi naman kung makapagsalita ng masakit at masama sa amin. Kaya nga sinumpa ko na sa mga tala, kinagabihan bago ako matulog. Na balang araw ay makakamit ko ang mga pangarap ng aming mga magulang. Binulong ko sa hangin at sinama sa aking panalangin na iaahon ko sila sa kahirapan at hinding-hindi na nila mararanasang mag-alala para sa kinabukasan.
Gabi-gabi bago ako matulog ay laging laman ang mga dasal ko sa Panginoong Diyos. Napahabain pa niya ang buhay ng aming mga magulang upang maranasan pa nila ang mga mabubuti at magagandang bagay na ipinagkait sa kanila simula sa kanilang kabataan. Tuto pa rin namin yon ng mga kapatid ko pagdating ng panahon. Papa Dudut. Papa Dudut, hindi nakapagtapos ng pag-aaral ang mga magulang namin. Kaya ganoon na lamang sila kadesidido na tapusin naming magkakapatid ang aming pag-aaral. Bali grade 3 lamang ang tinapos ng tatay namin, samantalang si nanay ay nakatungtong lamang ng grade 1. Kaya nga hindi magaling bumasa at mabagal sumulat ang nanay namin pero marunong naman siyang magbilang. Ang tiyuhin namin na nakakatandang kapatid ni tatay ay nakatungtong naman ng high school. At bagamat hindi naman nakapagtapos, ay naging advantage yon sa kanya. Bukod doon ay magaling talaga siyang makisama kaya nakakakilala siya ng mga tao na siyang nagpapasok sa kanya sa magandang trabaho. Lalo na itong pinakahuli na construction. Kaklose nga niya ang foreman doon kaya palagi siyang may gawa at siyang laging kinokontak lalo na sa tuwing natatapos ng proyekto nila. Isinama rin naman ng tiyo ko sa pagko-construction si tatay. Pero nag-develop lamang yon sa kanya ng sakit sa baga kaya pinatigil na lamang siya ni nanay. Bagaman sinisisi pa rin ni tatay ang kanyang sarili dahil sa pagiging mahina. Pero pinaintindi ko sa kanya na mas mabuti nang hindi niya isugal ang sarili niyang kalusugan sa trabahong malaki ang kita kesa sa pagtatanim at pagpepedicab niya kung mawawala naman siya sa amin. Mahirap maging mahirap at mas ramdam mo yon kapag nagkakasakit ka. Buti na lamang at naunawaan din yon ng tatay namin. Mabilis nga na lumipas sa mga araw at nag-decide ako na maghanap ng mapapasukang trabaho sa bayan para makapag-ipon ako ng pera na gagamitin kong pambili ng uniforme at mga gamit ko pang eskwela sa pasukan. Buo na kasi ang desisyon kong mag-working student para lamang makapag-kolehiyo dahil alam kong hindi pa sigurado kung masosuportahan ng mga magulang namin ang pag-aaral ko. Di naman masama ang aking loob dahil nauunawaan ko naman ang hirap ng aming buhay. Kaya nga nag-focus lamang ako sa aking goal ng mga panahong yon. Pero hindi pa rin talaga mawala-wala ang pakikialam ng tiya at tiyo ko. Aba, balita ko nagtatrabaho ka na raw ah. Totoo ba yun? Opo tiya, totoo po yun. Siguro hindi ka na magkokolehiyo no? Alam mo tama yan. Tumulong ka na lang sa pagtatrabaho kasi wala naman kayong perang pang-aral mo. Saka para naman hindi kayo laging nagigipit. Yun nga po yung dahilan kaya ako naghanap ng mapapasukang trabaho. Gusto ko pong makatulong kina nanay at tatay pero hindi po ibig sabihin na hindi na ako magkukulehiyo. Anong ibig mong sabihin? Mag-aaral pa rin po ako. Plano kong mag-working student para hindi na po isipin nila nanay at tatay yung pampaaral sa akin. Ganun pala. Pero sigurado ka na ba dyan? Opo, sigurado na po ako. Bakit po? Gusto ko lang malaman kung gaano ka kasigurado kasi alam mo, mahirap pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Hindi praktikal yon. Alam mo kung ano ang mas praktikal? Ano po? Natigilan mo na yung pangangarap mo ng mataas kasi sige ka, mataas din ang babagsakan mo pag nagkataon. Sinasabi niyo po ba na wag na lang ako mag-aral sa college? Tumpak! Yan ang gusto ko sa'yo Madali kang makaintindi ng mga bagay-bagay. Pero nagtataka lang kasi ako. Kasi hindi mo naisip maging praktikal. Huwag ka na mag-college. Hindi naman bagay sa'yo. Magtrabaho ka na lang para mapakinabangan ng mga magulang mo yung pagiging panganay mo. Sobra naman po kayo magsalita sa akin. Hindi sobra yun ano? Pagsasabi lang yun ng totoo. Oh, mahal. Andito ka pala. Ay oo mahal, napadaan lang naman ako rito sa bahay ng kapatid mo kasi wala lang. Ikaw, bakit ka nandito? Nanghihiram kasi ng martilyo yung utol ko kaya dinala ko to rito. Ganun ba?
Grabe naman ang pamilyang to. Pati martilyo hinihiram. Oy, Alexi, ingatan nyo yan ha. Baka mamaya masira lang yan ang tatay mo. Naku, pagbabayarin ko talaga kayo. Maingat naman po si tatay. Ay nako, tama na nga yan. Martilyo lang eh, dami nyo pang sinasabi. Oh, Alexi, abot mo na lang sa tatay mo. Oh, Salamat po. anong pinag-uusapan nyo? Mukhang seryoso kayo kanina. Nalaman ko kasi na nagtatrabaho na pala tong pamangkin mo, mahal. Talaga? Mabuti yon para makatulong na siya sa tatay niya. Ayun nga ang sabi ko. Kaso nalaman ko rin na plano pala niyang mag-working student. Mahirap naman yun, di ba? Akala yata ni Alexi, madaling pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Mahirap nga yon. Sigurado ka na ba talaga na gusto mong mag-working student, Alexi? Opo. O di ba? Masyadong mataas ang pangarap niya at ayaw pa yatang paawat. Kasasabi ko lang natigilan na yung pangangarap ng mataas kasi mataas din ang babag sa kanya pag nagkataon. Paano naman po kayo nakakasigurado na ganun nga po yung mangyayari? Nakikita niyo po ba yung hinaharap para magsalita ng ganyan tungkol sa akin? Ha? Ano? Natural. Mas matanda ako sa'yo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Buti pa mahal, tigilan mo na yung panenermon mo kay Alexi. Kasi siguradong sasagot-sagutin ka lang yan. Ganyan din ginawa niya sa akin nung nakaraan. Aba talaga? Naturingang nag-aaral pero bastos. Sinabi mo pa. Kaya wag mo na siyang pag-aksayahan ng laway. Kasi sasama lang loob mo sa kanya. Tsaka hayaan mo na siya magtrabaho habang nag-aaral. Kasi kailangan niya talagang gawin yon. Dahil wala namang pera ang mga magulang niya. Buti pa yung mga anak natin. Siguradong may pangkolehiyo na. Ay oo naman. Excited na nga ako para sa panganay natin. Kasi may mag-aaral na tayo sa kolehiyo. Ganon kasi dapat. Pinaghahandaan ng magulang yung pag-aaral ng mga anak nila. Papadudot, hindi masama ang tiyahing ko na nangangarap akong makapagkolehiyo. Kasi sinabi niya sa akin na akala niya ay mauuwi na lang daw ako sa pag-aasawa dahil sa hirap ng buhay namin. Kaya nga imbis na i-motivate ako sa pagtatrabaho ko habang bakasyon upang makapag-ipon ng pera ay kinumpara na naman niya ako sa mga anak niya na pinsan namin. Kesyong maswerte raw sila kasi handa na raw nilang mag-asawa ang pang-tuition ng mga anak nila sa college. Sakto't dumating pa ang tiyuhin ko na gumagatong pa sa mga sinasabi niya sa akin. At some point ay hipokrito ako kung sasabihin kong hindi ako tinalaban sa mga litanya nila. Nandun yung nakaramdam ako ng kaunting inggit kasi hindi na kailangang magpakapagod sa trabaho ng mga pinsan kong yon. Dahil pinaghandaan ng mga magulang nila ang kanilang pag-aaral. Marami akong sana ng mga panahong yon. Sana mas naging mabuti ang buhay para kina nanay at tatay upang hindi kami ang lubos na apektado ng mga kapatid ko. Sana'y nakapag-aral kami ng tuloy-tuloy at hindi na namin kailangang paghirapan ng perang gagamitin namin na pangmatrikula at pambili ng aming uniforme at iba pang gamit. Sana ganito, sana ganyan. Marami akong sana na wala ng katapusan. Pero agad ko rin namang sinaway ang aking sarili mula sa pag-iisip ng ganon. Sa halip ay unti-unti kong binago ang aking perspektibo o kung paano ko tignan ng aming sitwasyon ng mga panahong yon. Kaya imbis na panghinaan ng loob sa mga sinabi ng tiya-tiyo ko, ay nagsikap ako ng husto sa pagtatrabaho para makaipon ng pera. Hindi nga nagtagal ay natupad ko ang pangarap kong makapasok sa isang universidad sa lugar namin bilang scholar. Nakapag-ipon din ako ng salapi na siyang ginamit ko pambili ng uniforme at gamit ko sa eskwelahan. May sumusobra pa nga na siya ring gagamitin ng aking mga kapatid sa pasukan. Dahil sa nangyari, tuwang-tuwa ang mga magulang namin sa akin at paulit-ulit nilang sinasabi na maswerte sila na naging anak nila ko.
Pero ang totoo, ako ang mas maswerte kasi naging magulang ko sila. Kung hindi dahil sa kanila ay wala ako sa mundong ito at hindi ako mangangarap ng husto. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at nabalitaan na lamang namin na hindi pala nakapag-enroll sa college ang panganay na lalaki nila Tio at Tia. Nakasabayan ko lamang graduate ng high school. Ang dahilan ay mas pinili na lang daw nitong sumama sa kaibigan niya upang lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Laking dismaya raw at tutol ng mga magulang niya pero sa huli wala pa ring nagawa ang mga ito. Nang umalis na lamang siya nang hindi nagpapaalam. Tapos ay nagdaan pa ang 5 buwan ay bigla na lamang umuwi sa probinsya namin ang pinsang kong yon para magtago. Yun pala'y nakagawa ng kalokohan sa pinagtatrabahuhan katulad ng pagnanakaw ng produktong binebenta nila, kinasuhan daw siya ng kanyang amo. Kumusta naman pag-aaral mo, nak? Mahirap pa magkoleyo? Mahirap pero masaya naman po. Ang dami ko nang natutunan kahit first semester lang. Magagaling din po kasi yung mga profesor namin. Talaga? Wala bang masungit? Yung laging nakataas ang kilay na kung tumingin paibaba muna tapos dadako sa ulo tsaka ka panlilisikan ng mata? Tatay talaga. Grabe naman po yung description nyo. May ganun naman talaga. Nung nag-aaral nga ako, meron kaming guro na akala mo kung sino kung tumingin. Pero nagulat na lang kami kasi mabait naman pala at malumanay magsalita. Di lang talaga halata sa itsura niya. Kaya totoo rin yung kasabihan na yung sa libro? Don't judge the book by its cover? Oo, Tama naman po. pero meron din talaga na masusungit. Meron din naman po na iilan na mga profesor namin yung masusungit pero more on stricta lang naman sila. Tsaka kaya lang naman sila nagsusungit minsan kasi pasaway yung ibang kaklase ko. Ganun ba? Tungkol pala dyan sa sinabi mo na pasaway. Naalala ko tuloy yung pinsan mo. Yung anak ng tiya-tiyo mo na mapangmata sa atin. Ano na nga po palang balita dun? Ayun, dinig ko nagharap-harap na raw sila sa barangay at may hearing na. Ewan, nagulat talaga ako kasi di ko akalain magagawa yun ng pinsan mo. Ang bait-bait pa naman nun. Kung anong sinama ng ugali ng mga magulang siya namang binait niya. Duda po ako sa mabait kasi nang bubuli yan eh. Ha? Paano nang bubuli? Lagi kaya niyang inaaway at inasar yung kapatid kong lalaki. Sinasabihan ng lampa kasi payatot, ganun. Kahit payat yun, matigas po buto nun. Isang beses napikon sa kanya kaya inambahan siya ng suntok. Tapos nagulat na lang kami dahil nagsumbong kay Tia na sinuntok daw siya ng kapatid ko kahit di naman totoo. Grabe, bully na sinungaling pa. Teka, bakit hindi ko yata alam yan? Ay hala, naku Buking. Alexi, Sorry po tay, hindi na po namin sinabi kasi ayaw na namin madagdagan pa yung iniisip niyo. sana sinabi nyo pa rin para kinausap ko. Tapos na naman po yun. Sige, basta sa susunod, magsasabi na kayo sa akin. Opo, Ano palang sinabi ng tiya mo? nagalit sa kapatid ko pero pinaliwanag ko na nauna ang anak niya. Tsaka hindi naman siya nasuntok, masyado lang siyang OA. Siyempre hindi pa rin naniwala si Tia pero hindi na umimik kasi hindi rin naman ako magpapatalo sa kanya no. Ayoko sa lahat yung inaapi yung mga kapatid ko. Kilala niyo ako pagdating sa bagay na yan tay. Oo, masaya ako kasi pinagtanggol mo yung kapatid mo. Maswerte sila kasi may ate sila na maaasahan. Kaya nga hindi na ako masyadong nagulat na gumawa ng kalokohan yung anak nila kasi kunwari lang naman na mabait yun. Siyempre nagpapabida sa mga magulang. Tapos sina Tio at Tia naman kinukonsinte. Hindi pa rin maganda na magsalita ka ng ganyan sa pinsan mo. Naniniwala ako na malaki pa rin ang impluensya ng mga sinasamahan niya kaya niya nagawa yung bagay na yon. Pero mali pa rin naman na magnakaw at kailangan niya talagang pagbayaran yung kasalanan na nagawa niya. Naisip ko lang ang Tia at Tio mo kasi sobrang lungkot nila at problemado sila nung huling beses ko silang nakita at nakausap. Ayun lang. Ipagdasal na lang natin sila upang malagpasan nila ang pagsubok na to sa kanilang buhay. Papadudot. Ramdam ko ang stress ng tsuhin at tsahin ko matapos ikwento ni tatay ang nangyari sa pinsan ko. At sa totoo lang ay gulat na gulat kami kasi hindi namin akalain na ipapahiya niya ang ngalan ng mga magulang niya. Pero siguro'y hindi na rin nila kontrolado ang pag-iisip at gawain ng kanilang anak.
Pati rin naman sila ay nagulat kaya nakakalungkot lang din yon bilang magulang. Sa kabila ng lahat ay hindi ko po ugaling makisawsaw sa buhay ng may buhay. Katulad ng hilig gawin ng tiyo at tiya ko, kaya naman hinayaan ko na lamang sila. Focus ako sa pag-aaral ko kasi gusto kong makapagtapos ng sa ganoon ay maisakatuparan ko na ang matagal ko ng pangarap ng aming mga magulang. Gusto ko silang mabigyan ng karangalan dahil sila ang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nagtagal makalipas ang 4 na taon ay nakapagtapos ako ng kolehiyo na mayroong mataas na karangalan at yun ang inalay ko sa aking pinakamamahal na nanay at tatay. Papadudot kung tatanungin ninyo kung kumusta ang kaso ng pinsan ko sa dati niyang trabaho, ang masasabi ko lang ay mukhang nagkaareglohan na sila. Wala na kasi akong masyadong balita sa nangyayari sa kanila dahil pagka-graduate ko sa college ay nakahanap agad ako ng trabaho rito sa Maynila. At kahit na bagong salta pa lamang ako rito at unang beses na mapalayo kina nanay at tatay ay tinatagang ko na ang aking loob upang makapagpatuloy. Pero dagdag pa ni nanay, grabe raw ang stress at kahihiyan ang dinala ng nangyaring yon sa pamilya ng tiya at tiyo ko. Lalo na kapag umaattend sila ng hearing na tumagal din ng ilang taon. Pero nung naayos na nila ang gusot na ginawa ng anak nila ay hindi pa rin yon naging dahilan upang magbago ang pag-uugali nila. Madalas pa rin daw nilang pinagsasalitaan ng hindi maganda ang mga magulang namin. Sa tuwing bumibisita sila doon sa bahay, kaya nga grabe ang ngit-ngit ko nang malaman ko yon nang minsang makwento sa akin ng aking kapatid. Ewan, pero masyado rin kasing maunawain ang parents namin. Kaya imbis na pag-aksayahan ng laway upang sawayin at pagsabihan ang mga anak namin yon, ay nananahimik na lamang sila para maiwasan ang gulo. Noong una ay ganon din ang thinking ko pero habang nagkakaedad ako at naimpluwensyahan na rin ng buhay at pamumuhay dito sa Maynila ay masasabi kong nagbago na ng husto ang pananaw ko. At hindi na ako basta-basta makakapayag na insultuhin pa nila sa mismong pamamahay namin ang mga magulang ko. Kumusta ka naman dun sa Maynila? Ayos ka lang ba dun sa inuupahan mo mag-isa ka lang dun? Ayos naman po ako. Wag na po kayo mag-alala sa akin. Tay, saka kahit mag-isa naman po ako dun safe na safe naman po ako. May CCTV yung inuupahan ko tapos may mataas na gate din kaya hindi basta-basta makakapasok yung mga magnanakaw. Lagi ring may rumorondang tanod sa gabi at higit sa lahat, mababait yung mga kapitbahay ko. Pati na rin yung landlady namin. Bisaya rin pala kasi siya, taga Cebu. Nakapag-asawa lang ng taga Maynila kaya sila lumipat doon. Buti naman nakahanap ka ng kababayan natin dun. Kaya nga po, so wag na po kayo mag-alala ha. Wow! Totoo nga ang balita. May balikbayan. Aba, laki ng pinagbago mo Dati, ang itim-itim mo pa. Nakatuntong ka lang ng Maynila. Medyo pumuti-puti ka na. Nakakaputi ba talaga ang hangin sa Maynila, Alexi? Wala namang pinagkaibang hangin dun sa Maynila tsaka hangin dito sa Cebu. Meron. Nakapunta na kaya ako doon isang beses. Nasasabi mo lang yan kasi buong buhay mo di ka pa nakakaalis dito sa atin. Kumbaga, dito ka na nga pinanganak. Dito ka pa mamamatay. Ako mahal, hindi pa rin ako nakakapunta sa Maynila. Hayaan mo, mahal. Iluluwas kita doon. Tagal-tagal mo na yung sinasabi. Hintay ka lang. Wala pa kasi tayong budget. Mawalang galang na po no? May kailangan po ba kayo sa amin kaya kayo pumunta rito? Ha? Wala naman. Igaya niyo pa kami sa inyo na pag may kailangan lang saka dumadalaw sa bahay namin. Siyempre, pumunta kami rito para makita ka kasi nabalitaan namin na umuwi ka raw galing sa Maynila. Mag-iisang taon ka pa lang doon, di ba? Bakit umuwi ka na rito? Alam mo, hindi dapat ganyan. Kasi nag-aaksaya ka lang ng pamasahe.
Kung inipon mo na lang yan at pinadala rito sa tatay mo, di na pakinabangan pa nila. Wala namang kaso kung umuwi si Alexi dito sa amin para magbakasyon. Welcome naman siya tuwing kailan niya gusto. Tungkol naman dun sa sinabi mo na sana pinadala na lang niya yung pera na pinamasahe niya. Hindi naman nagkukulang ang anak ko sa pagpapadala sa amin. Hindi na namin kailangan ng sobra pa sa binibigay niya. Di kayo na. Ano po ba kasing problema nyo kung umuwi man ako rito sa atin? Pera ko naman pinapamasahe ko hindi naman pera nyo, di ba? Tsaka kung pumunta lang kayo rito para makitsismis at insultuhin na naman kami sa sarili naming pamamahay, bukas na bukas ang pinto para umalis kayo. Grabe ka naman sa amin ng tiya mo. Pinaalis mo na agad kami. Tol, pagsabihan mo naman yung anak mo. Nakapagtrabaho lang sa Maynila iba na tabas ng dila. Oo nga. Naturingang nakapagtapos ng pag-aaral pero hindi marunong rumispeto sa nakatatanda. Para sa kaalaman nyo, marunong rumespeto ang mga anak ko, lalong-lalo na si Alexi. At maswerte kami kasi sila ang binigay ng Diyos para maging mga anak namin. Kung may hindi man marunong rumespeto rito, kayong dalawa yon. Alam nyo, ang tagal-tagal namin nagtimpi ng asawa ko sa inyo kasi kamag-anak namin kayo at ayaw namin magkasamaan tayo ng loob. Pero sumusobra na kayo. Hindi na kayo nagbago. Para kayong tumatanda na paurong. Sobra ka naman kung makapagsalita sa amin. Tandaan mo, Tol. Hindi ko makakalimutan yung araw na to. Wala naman pong ginawa na masama si tatay sa inyo. Kahit kami nila nanay at ng mga kapatid ko. Pero sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, palagi nyo kaming pinagsasalitaan ng hindi maganda. Naturingan pa naman na kamag-anak namin kayo pero kontratuhin nyo kami. Ang lala naman. Buti pa nga sa ibang tao mabait kayo. Kaya tama naman ang sinabi ni tatay kasi kayo talaga yung walang respeto rito. Papa Dudut, hindi niyo ako masisisi kung nasagot ko na lamang ang tiya at tiyo ko nung isang beses na bumisita sila sa bahay namin at nagkataon namang nandun ako dahil nagbabakasyon ako sa Cebu. Kahit kailan ay wala talaga silang pinipiling lugar at pagkakataon para magpasaring. At nakakamangha pa rin na para silang kabuti dahil bigla-bigla na lamang silang sumusulpot. Kaya sa inis at ngit-ngit ko ay hindi ko na nga napigilan ang sarili ko. Ayoko kasi na pinagtutulungan nila ang tatay ko na wala namang ginagawang masama sa kanila ng mga panahong yon. At kahit na nagalit sila sa akin dahil sa pang-rereal to ko ay wala na akong pakialam. Nung bumalik ako sa Maynila ay nabalitaan ko na lamang na nakabuntis daw ng hindi lang isa kundi 4 na babae ng sunod-sunod ang panganay nilang lalaki. By the way, hindi na pala yon naghanap ng ibang trabaho matapos ang insidenteng kinasangkutan nito dahil ayaw na siyang payagan ng parents niya na maghanap ng ibang mapapasukan o lumuwas sa ibang lugar para magtrabaho. Bale, sumasama na lamang siya sa tatay niya sa pagko-construction. Pero sadya talagang makalokohan ang pinsang kong yon. Kahit ako ay gulat na gulat sa ginawa niya. Like napapatanong ako kung paano nangyari yon. Makalipas ang ilang buwan ay nalaman ko naman na ang pinsang kong babae na anak din ng tiya at tiyo ko ang nabuntis naman ng isang lalaki na hindi siya pinanagutan. Tapos ay pinalaglag daw nito ang baby niya. At hindi nagtagal ay nakakilala ito ng ibang lalaki na siyang sinamahan nito para magtanan. Sobrang nakakagulat ang mga pangyayari sa pamilya ng mapangutya kong tiya at tiyo. Pero nanatiling tikom ang aming mga bibig dahil ayaw namin silang pakialaman o pulaan dahil mabigat na nga ang pinagdaraanan nila. Mas nanaig pa rin sa pamilya namin ng awa at pakikisimpatya. Pero kahit na ganoon ang nangyari sa pamilya na mga kamag-anak namin yon, ay hindi pa rin sila nagbago. Nandun yung napansin ko na lamang na laging nag-react sa mga day ko sa Facebook ang tiyahing ko tungkol sa mga lugar na pinupuntahan at kinakainan ko. Hindi ako madalas mag-upload ng picture at minsan lang pero ang dami pa rin niyang sinasabi na negatibo na kesyo nagyayabang lang daw ako porket nakakaangat na kami sa buhay. Never po kaming nagyabang dahil hindi yun ang turo sa amin ng mga magulang namin kaya hindi ko alam
kung saan galing ang mga sinasabing yon ng tiyaheng ko. At sa uli blinako na lamang siya sa Facebook kasi ayoko ng toxic na kamag-anak sa aking account. One time ay pinagbakasyon ko sina nanay at tatay sa Maynila at meron silang binalita sa akin. Ay kinagulat ko talaga ng husto. Papa Dudut. Hindi ka pa matutulog, Nak? Matutulog na rin po maya-maya. Inaayos ko lang itong mga pinamili natin ni nanay kanina. Dami naman kasi niyan. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na binili mo lahat yan para sa amin. Maniwala po kayo kasi totoo na po to. Salamat, Nak, ha. Kasi tuwang-tuwa kami ng nanay mo sa mga pinuntahan natin kanina. Ang lalaki pala talaga ng mga mall dito sa Maynila, no? Tapos ang dami ring sasakyan. Ang bibilis maglakad ng mga tao. Pero ang pinaka nagustuhan namin ay yung mga kakaibang pagkain na pinatikim mo sa amin. Salamat din dyan sa mga damit at sapatos na binili mo para sa amin, ha. Sobrang saya ng nanay mo kasi may bago na siyang damit. Ako po talaga yung masayang-masaya kasi sa wakas. Nabibilan ko na po kayo ni nanay ng mga bagong damit at gamit. Naipapasyal ko na rin kayo at nakakakain na rin tayo sa mga restaurant na hindi pa natin nakakainan. Laking pasasalamat ko talaga sa Diyos na tinulungan niya ako na matupad yung mga pangarap ko hindi lang sa aking sarili kundi para na rin sa pamilya natin. Hindi magtatagal, magtatapos na rin ang pag-aaral yung mga kapatid ko. Sigurado na mabibigyan ulit nila tayo ng karangalan at maipagmamalaki niyo rin sila. Kahit na walang karangalan, matagal ko na kayong pinagmamalaki ng mga kapatid mo, Nak. Salamat talaga kasi kayo ang mga anak na binigay sa amin ng Panginoon. Yung masunurin, mababait at may respeto. Buti na lang talaga hindi kayo gumaya sa mga anak ng tiya at tiyuhin yung Hindi naman po talaga kasi iba yung pagpapalaki niyo sa amin kumpara sa kanila. Alam niyo, naisip ko po na baka kasi ganun yung ugali nilang mag-asawa kaya naman na rin ang mga anak nila. Ay, ayoko mang isipin pero mukhang ganun na nga. Pero di na rin naman natin problema yung mga problema nila. Oo. Ay, naalala ko nga pala. May bagong ang problema yung tiyahin mo dun sa atin sa probinsya . Ano po yun? Yung tiyo mo kasi ng babae at tuluyan ng iniwan yung tiyahin mo. Matagal na raw pala yun pero tinuluyan ng makisama ng kuya ko sa iba. Matagal naman po talagang babaero si Tiyo . Nakakalungkot lang kasi akala ko nagbago na siya. Malala pala talaga yung nangyari kasi iniwan na siya ni Tia. Oo, ganun na nga. Bago kasi mangyari yun, madalas reklamo ng kuya ko na naiirita na raw siya sa bunganga ng asawa niya. Kaya gusto na raw niyang layasan. Siyempre inawat ko kasi asawa niya yung tao . Kasal sila at may mga anak sila, di ba? Tama naman po. Pero di pa rin nagpatinag yung kuya kong yun. At mas pinili pa rin yung kabit niya. Katuwiran niya mas naaalagaan daw siya ng babae niya. Mas understanding daw at mas sexy at maganda kaysa sa tiya mo. Grabe naman, mali pa rin nangabit siya. Ayun na nga, pero wala na rin naman akong nagawa. Ginawa niyo na po yung parte niyo. Pinagsabihan niyo siya pero nasa kanya pa rin talaga yung desisyon. Wala na po tayong magagawa ron. Naaawa lang ako sa tiyahin mo kasi walang araw na di umiiyak sa bahay nila. Kulang na lang daw magbigti kasi di niya matanggap na iniwanan na siya ng asawa niya. Kanino niyo naman po nalaman yan? Doon sa pinsan mo, yung panganay nila. Pumupunta kasi sa bahay para maglabas ng sama ng loob. Sabi niya, gusto na rin daw niyang umalis sa kanila pero naaawa siya sa nanay nila. Galit din yun sa kapatid niyang babae kasi tinakasan daw nito yung responsibilidad niya nung nakipagtanan sa lalaki na nakilala niya. Papa Dudut. Marami pang sinabi si tatay tungkol kina tiya at tiyo at tahimik lamang akong nakikinig sa kanya. Minsan ay napapatango ako at napapareact dahil sa kagulat-gulat naman talaga ang mga revelasyon sa buhay ng mga kamag-anak naming yon. Pero sa huli alam namin na wala na kaming magagawa kung naging ganon kasaklap ang nangyari sa kanilang buhay. Sinabi na lang ng tatay ko na ipagdarasal nila ang pamilya ng tiyo at tiya ko. Bagay na sinang-ayunan ko na lamang. Doon ko na-realize na mahalaga pala talaga na magtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa upang mag-ani ka ng mga pagpapala sa hinaharap. Ayaw ko namang pag-usigin ang mga kamag-anak namin katulad ng pang-uusig na ginawa nila sa amin noon pero malaking factor ang mga nangyari sa kanila upang mas paigtingin ko ang
pagpapakabuti habang nabubuhay ako sa mundong ito. Di kasi natin alam kung kailan darating ang karma at minsan ay hindi ito basta-basta. Sa kasalukuyan ay masasabi kong maayos na ang buhay namin kumpara noong maliliit pa kami. Patuloy kasing pinagpapala ang aming pamilya. Lalo na noong nakapagtapos na ng pag-aaral ang aking mga kapatid. Tinulungan nila ako sa maraming bagay tulad ng pagpapagawa ng bahay nila nanay at tatay sa Cebu, pagtatayo ng negosyo nilang tindahan para magkaroon sila ng pagkakabalahan at pagkakakitaan doon, at marami pang iba. Dahil doon ay nakapag-focus na rin ako sa ibang aspeto ng buhay ko tulad ng pag-iipon at pag-i-invest para sa aking sarili. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko. Sana po'y kinapulutan po ito ng aral at ng inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless and more power pa sa Barangay Love Stories. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Alexi. Mga kabarangay, kapag nangarap tayo ay sabayan po natin ang paniniwala at dasal na balang araw atin po itong matutupad. Sapagkat kahit hadlangan tayo ng kahirapan o pag-usigin man ng mga taong tinuturing nating kamag-anak, ay hindi pa rin ito mapapatay ang ningas ng pagnanasa sa ating puso upang tuparin ang mga mithiin natin sa buhay. Habang buhay may pag-asa. Bawat problema ay opportunity. Lagi nating isipin na nakalaan ang buhay natin upang pagtagumpayin. Balang araw ay maabot natin ang ating mga pangarap na bituin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.